2 milyon kada congressman. Pamasko at yung pag-release, according sa pagbubunyag ni Congressman Lian Leviste, itiniming doon sa pagpasa nung kanilang General Appropriations Bill. Talagang walang kupaso yung ating Kongreso eh. Talagang ang kakapal ho ng mukha eh. Nakuha pa nila na magbigay yung liderato ng Kongreso, nakuha pang magbigay ng tigda 2 milyon pamasko at balato dahil pinirmahan o pabuya dahil inaprubahan yung kanilang Bicameral Conference Committee report sa loob lamang ng 1 oras. Tigda 2 milyon. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, inaatasan, inuutusan, kinukutya, hanggang 500 pesos lang ang ating Noche Buena, hanggang 500 pesos lang ang ating Medianoche. Pera ho natin yung tig 2 milyon na pinamumudmod diyan sa Kongreso. Sabi pa ng isang senior leader, si Congressman Ronnie Puno, ito raw po ay parang augmentation o pang-alalay sa mga congressman dahil magpapasko, mamamasko yung mga kapitan, meron sila kung ano-anong programa, wala po kaming pakialam kung may mamasko sa mga kongresista. Hindi naman po iyan sakop ng kanilang mandato bilang legislators o mambabatas. Kaya ba kayo naging congressman? Para meron kayong 2 million additional allowance or bonus or pabuya or reward tuwing magpapasko at bagong taon para meron kayong maipamigay sa inyong mga political leaders? Yan ba ang mandato ng kongresista? Tuloy-tuloy po yung kakapalan ng mukha, hindi talaga tinablan. Kahit po lantaran na yung mga nabubulgar na korupsyon, tigda 2 milyon. Yan po yung paliwanag ni Congressman Ronnie Puno, yung isa sa senior leaders. Isa rin sa na tumutunog dati, umuugong na pumuposisyon bilang House Speaker. Kung ganitong pananaw ng mga leader na nais maging speaker, sa bagong taon ho, sana magkaroon na ng bagong leaders. Sa bagong taong parating, 2026, sana ho, panalangin ko, may mga bagong leaders ng maluklok upang mabago na ho ang itsura ng ating bansa. Grabe mga kababayan, napakinggan po natin itong naging live ni Attorney Vic Rodriguez kahapon, no. Ito nga po yung patungkol dito nga po sa 2 milyon no na pamasko o parang bonus no ng mga congressman. No, grabe no mga kababayan, parang napaka-insensitive naman nitong mga congressman natin na sa kabila ng mga nangyari no na mga issue no naglalakihang issue na talagang gumulantang po talaga sa sambayan ng Pilipino. Ito nga pong napakalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Maririnig nyo pa yung mga ganitong usapin na may pabonus pa itong mga congressman. Imagine mga public servant yan mga kababayan na bilang isang ordinaryong Pilipino na hindi nakakaranas ng pabonus na halagang 2 milyon. No? Yung iba dyan, ilang taon pa siguro kahit magkanda kuba-kuba sila mga kababayan, yung mga kababayan nating nagtatrabaho, ay hindi makakalikom yan o hindi yan makakatanggap ng 2 milyong isang bagsakan. Imagine ninyo yan. At itong mga bonus na ito, saan ba kukunin yan? 'Di ba? Kundi sa ating mga buwis, no? Sa pera, sa kaban ng bayan. Dahil mahirap mga kababayan no, yung sitwasyon natin, lalo na pakiramdam natin tayo ay minamaliit no. Doon na nga lang sa pagbabudget ng 500 para sa Noche Buena ay malaking pang-iinsulto na yun no. Kasi alam naman po natin na hindi po talaga uubra itong 500 pesos. Pilitin man natin yan o hindi, ito ay hindi applicable para sa lahat. So kung ikaw ay single, maaari, oo, pero kahit papaano dito kasi made-deprive yung iyong mga kagustuhan na ihanda man lang no. Kasi once in a
year lang mangyari itong, Noche Buena at Medianoche. So, ide-deprive mo pa ba yung sarili mo sa gusto mong, kainin? Like for example, kung, ang isang pamilya ay, bibihira lang o minsan lang makatikim 'no ng, ganitong, masasarap na pagkain, eh, talagang nakakalungkot na yung ₱500 ay ini-insist na kaya na i-budget pang Noche Buena. Sa mahal ng bilihin mga kababayan ay, talagang, mahirap ito pagkasyahin o kung magkasya man maaaring ito ay, bitin din. So, common sense lang 'no, oo, sige puwede natin sabihin kasya pero talagang hindi mo makukuha yung, parang, desire mo talaga 'no na gawin sa tuwing, sasapit yung, Kapaskuhan. Kasi alam naman po natin 'pag Pasko siyempre hindi naman maiiwasan na may mga bibisita sa inyong mga tahanan, 'di ba? We need to be realistic sa mga bagay-bagay at, kung ikaw nga ay solo o maaaring puwede ka namang kumain sa labas, pero hindi ko masasabi na nandun yung, spirit of Christmas, eh. Kasi spirit of Christmas yung talagang, naghahanda, may salo-salo, may mga bisita ka, bibigay o nagpapalitan ng mga regalo, 'di ba? Yun yung, common na nangyayari. Although may mga kababayan tayo na ang Pasko ay, nananatili na lamang na, pangkaraniwang araw siyempre dahil sa hirap ng buhay, eh, hindi na talaga nila kayang i-celebrate 'yan. So, imaginin ninyo 'yan, yung ₱500 ay pagkakasyahin ninyo, eh, paano na lamang yung, pamilya na malaki. So, dapat dito sa mga pagbibigay nila ng mga ganitong mensahe ay maging, ano naman sila 'no, kumbaga sensitive sa mga ganitong topic kasi hindi lahat ng mga kababayan natin, eh, talagang, kakayanin na makapag-budget ng ganito. Samantalang itong mga congressman na 'to mga kababayan ay, easily makakatanggap ng tig ₱2,000,000. So, imagine niyo 'yan. Pero sabi naman dito, ito daw ay, gagamitin naman 'no para pangtulong daw dun sa mga, chairman na manghihingi daw kuno ng, pamasko or tulong. So, hindi naman nila mandato talaga 'to mga kababayan, eh. Kung, sila talaga ay, kung ang puso nila ay nasa public, service talaga, ay talagang, kahit sarili nilang pera o naipon nila, 'yan yung ano, ipangtulong nila 'no at, 'wag iasa palagi dito sa gobyerno yung, pagkamkam ng, mga pera 'no na nasa atin. So, kasi, mahirap mga kababayan na pagkatiwalaan muli itong ating, gobyerno dahil nga po sa mga nangyari po nung, nakaraan na hindi po tayo satisfied 'no sa nangyaring, investigasyon sa mga napakulong. So, hindi tayo diyan na satisfied kasi alam natin na wala pa rin po diyan yung mga mastermind na talagang, nag-create nitong, gulo at, malaking iskandalo na talagang, hindi makakalimutan sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito nga napakalaking korapsyon mga kababayan ay, hindi dapat, maulit pa dahil, napakahirap 'no na ito ay, maging, pamantayan sa isang bansa dahil talagang walang, magandang maidudulot itong, korapsyon at, ito ay magdudulot lamang ng, kakagulo at, pagkalugmok ng isang bansa. Kaya, tunay na transparency, accountability at tunay na reforma sa ating, justice system 'no upang nang sa gano'n ay mapanagot yung mga taong, talagang, nagkamali 'no at, maparusahan at, maibalik sana 'no yung, kanilang mga ninakaw. Kasi itong mga nakikita nating binabalik ko 'no na mga pera na nakuha, wala pa 'yan mga kababayan sa kalingkingan ng mga, nawala sa kaban bayan 'no at, grabe dahil patuloy na lumulobo ang, pagkakautang ng Pilipinas at ang mga susunod na henerasyon yung, magsa-suffer niyan. So, mahirap mga kababayan kaya dapat talagang wakasan itong korapsyon na 'to dahil walang magandang maidudulot ito sa ating, bansa. So, hanggang dito na lang muna mga kababayan at kung gusto niyong mapanood yung kabuuang, mensahe o naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay maaaring bisitahin niyo po ang kanyang, Facebook page at, panoorin niyo po yung kabuuang, live niya para maintindihan niyo po yung kabuuang konteksto ng aking, reaction video. So, again, maraming maraming salamat po sa inyo at, mag-ingat po kayo palagi and Happy New Year po sa ating lahat.